bahan nito doon sa talagang nagpabagsak sa atin noong panahon Yeah. ng pandemya dala ng COVID-19, Doc? Yes, ang Nipah virus actually mas matapang. Yun ang masakit isipin, mas matapang pero hindi siya ganun kabilis na nakakahawa kasi isipin nyo 19 ano pa to, 'di ba? 1998 andyan na yun, nakita sa Malaysia. Galing din po siya sa bats, no, sa mga paniki. Dahil yung mga paniki hindi namamatay pag meron silang ganitong virus. So ibig sabihin na share nila. So yung laway nila, no? Kunwari ay kumain sila ng prutas, yung prutas na hulog sa pagkainan ng mga baboy, yung mga baboy ngayon nahahawa na din. So yung paniki yung pinaka-main doon. Actually, nabasa natin noong 1998, parang mga 1 million na baboy ang pinatay para lang na makontain ito. So dahil ang death level niya, no, death rate niya nasa 40 to 75%. Na napakataas. Ibig sabihin kung 10 ang natamaan, more than 5 pa ang mamamatay. Kasi umaabot sa utak ito, encephalitis. Ibig sabihin, yung utak ay nagmamaga, no? Tapos meron din siyang attack sa puso, sa baga, mahirapan ding huminga. So delikado talaga ito, pero buti na lang at hindi to ganun kabilis ang hawa kasi more on, yes, droplet spray pa rin yung hawa, no? Yung sa laway pa rin, pero mas na-notice sa close contact. Ibig sabihin, yung kahalikan mo or kahababasa na merong mutation naririnig. So, po yung nagdadasal na hanggang ganito na lang ang ating maririnig. Ano naman po yung sintomas? Baka mapagkamalan. So, actually, common siya yung may headache dyan, pa namang sakit na ganun din ang nason. Kasi nga may encephalitis nga din tayo dito sa Pilipinas na hindi yun lang ang cause. Pwede kasi ibang virus ang mga cause ng encephalitis. Kita natin na nagmaga na yung kanyang na viral yung cause ng kanyang sa utak at merong history of travel na doon sa isang lugar or merong kasama sa bahay na may mga ganong kung may lagnat at masakit ang ulo, hindi ko agad sinasabing may nipa ka. Marami pang other possibilities at ang pinaka-common nun ay yung mga common na flu dahil ang common flu ay nagkakaroon ka rin ng lagnat at masakit ang ulo. So hindi obvious sa bihira lang ba yung mga galing sa hayop na sakit na nahahawa po ang tao? Say goodbye to switching prescriptions. This smart Zoom hindi naman lahat ay napapasa sa tao. Pero ito kasi ay alam natin sa bats ito and ang nakain nga dan sa Middle East yung dates, 'di ba? May dates na palm tree. Gata nung or pangpalasa ng mga pagkain, pumupunta yung gata nun, gata ng datiles ang tawag nila na palm tree. So, buti na lang dito sa Pilipinas parang wala tayong production ng dates or nung pagkuha ng gata ng dates na puno. So, kasi attracted talaga ang mga bats doon. Kasi doon sa mga lugar na yung mga ganyan, mas common ang mga ganitong mga kwento in comparison sa atin sa Pilipinas. Kaya, yun na lang ang tinitingnan na lang natin dito yung kung merong nahawa na dumating like through the airport, gano'n, no? Pero kung tingnan natin, based on the history ng takbo ng sakit, hindi po siya gano'n kabilis na aabot siya po sa pandemic. Pero mas maganda po yung handa tayo. Opo, ito naman po ba, once na nagkaroon ka ng ganitong klase ng virus, automatic ba siya, Doc, or mag-aantay ka pa ng ilang araw? Pero carrier ka na ng ganong virus kasi yun ang delikado eh. Minsan hindi magpapakita agad-agad ng sintomas or it takes time bago ka ng sintomas nito kasi halimbawa, carrier ka na pala ng ng mismong virus. Minsan hindi na didetect. I agree na pwede ka pong maging carrier just like the basic viruses even before the fever, during the fever,
And even after the fever, a few days, pwede ka pa rin makahawa eh. So hindi ibig sabihin lang na during may fever ka, nakakahawa ka. Pwede kang asymptomatic, pero nagkikerry ka ng virus na yon. Tumataas lang siyempre yung hawahan pag yung nagbabahing ka na, umuubo ka na, mas maraming virus na lumalabas dyan. Kasi one way of defense din ng katawan natin para matanggal ang mga virus sa katawan ay yung pagbahing at ang pag-ubo. Defense mechanism natin yun. Kaya lang, siyempre, natatapon din natin sa ibang tao. Kaya kailangan, huwag tayong umubo or magbahing sa harap ng mga tao. So yes, hindi perfect yung, kunyari yung sa airport, pwede pong malusutan yan dahil wala ka pang lagnat pero carrier ka pa lang. Kaya kailangan din ng coordination na mag-report just in case merong mga ganong simptomas. But as of the moment, wala namang sinabi ang DOH na talagang identified na merong nakita sa hospital as of the moment. So sa Pilipinas, so ako po hindi masyado pang magpapanik. Akin lang, kailangan lang alam natin at tama yung at least unahin natin yung may simptomas kaagad. But yes, pwedeng makalusot. Opo, yung ano nito, treatment naman po, Doc, tsaka yung pang-iwas na magkaroon nito, sapat na po ba na panatilihing malusog ang pangangatawan para hindi ka mapabilang doon sa 5 sa 10 na pwedeng mapuruhan nitong ano na to, klase ng sakit na ito? Nipah virus. Opo. Yes, importante na tayo ay fit, no? Ibig sabihin ng fit is hindi tayo puyat, no? Pag parati tayong puyat, mas humihina ang ating resistensya. Pag masyado tayo sa alcohol, nasisira din yung ating immune system. Even ang smoking, advanced, nasisira na yung defense mechanism natin ng ating ilong tsaka ng ating baga. Tapos, kailangan ating pagkain ay healthy, balance ang diet ang kailangan natin. But more than that, kung talagang obvious na maraming nagkakahawahan, siyempre mas ano tayo na kasali na ulit yung mask, no? Pero as of the moment, siyempre sa mask ay andyan po kung hindi lang po Nipah kasi ang iniisip natin, no? Bakit tayo magmamask? Kung maraming tao, magandang magmask ka, no? Kung hindi ka pwedeng hindi lumabas ng bahay since unless na the DOH will alarm because of the presence sa ating bansa. But as of the moment, stick to basic pa rin po yung ating advice regarding sa pagmask. Opo, Doc, may gabi, sir. Sir, itong Nipah virus scare nagdadala po sa mga masamang alaala dulot po ng COVID-19. May mga pangamba po ang ating mga kababayan, lalo na yung mga medyo may pagkapraning, no, sa social media, na baka ito na raw yung round 2 ng pandemya. Anong masasabi mo doon, Doc? Well, 1998 kasi ito siya no? Tapos basic lang naman yung COVID talaga, nag-quarantine na nga dati sila doon sa China pa, yung hindi pa dumating sa Pilipinas, pero talagang lumabas at lumabas. At the point is, hindi ito this year, no? Natalo na to siya for many times. No, kahit dito daw, 'di ba, sabi sa balita, yung sa Sultan Kudaiki, nahawa yung kabayo ba, tapos yung kabayo kinain ng mga tao at nahawa. So, madami ding namatay sa nahawa. Kasi doable yung basic quarantine. So, pagka nagagawa lang yung pag-quarantine at nasa-stop na siya, hindi siya ka-level talaga ng COVID. Iba talaga yung COVID. Opo. Doc, may lang ako ng konti kasi marami po ngayon sa ating mga kababayan nakakabalita at nagtatanong po sa tunay na kalagayan ng kalusugan po ng ating presidente. At bago tayo umere, naglabas po ng video ang Presidential Communications Office, no? At nandun si Pangulong BBM at sinasabi niya po, Doc, na maayos na po yung kanyang kalusugan. Before that, marami kasi nagtatanong kung nasa na ang presidente. Anong masasabi mo doon, Doc, bilang isang health advocate? Well, that's a good sign kung ganito na healthy siya. Ibig sabihin, hindi ganun kalubha yung pinagdaanan niyang sakit. Kasi kung sabihin nating naoperahan siya, mas mahirap na magtrabaho na kaagad. So, actually, yung tinatawag kasi nating diverticulitis,
infection na kasi yun no? So, kung basahin natin, meron talagang fever and chills yun. Pero based doon sa kanyang history or sa mga past na mga videos, parang wala naman siyang kinlaim talagang may lagnat siya. So, it could be talaga na kung diverticulitis ang topic, it could be it's just controlled. So, yun lang po ang ating masabi. Paano naman, Doc, kung umabot po doon sa severe sigmoid diverticulitis? Anong masasabi mo doon, sir? How to articulate Pag sinabing severe kasi, nagpe-perforate yan Ibig sabihin ng perforate, nabubutas ang bituka. Pag nabutas ang bituka, sepsis po ang kalabasan yan. So, nauwi po talaga yan sa emergency. No? So, kailangan na talagang anuhin ng madaming antibiotics at siyempre tinatanggal yung butas na bituka, pinuputol yan, and karamihan nilalabas yung bituka sa tiyan para doon na lang po siya dumumi. Yun ang mga ginagawa sa surgery plus in combination po sa madaming antibiotics na sa dextrose dinadaan. So ibig sabihin, hindi siya po ganun kadali na natatapos lang kung may ganitong talagang kalubhang pangyayari. Opo. Doc, meron bang mga payo kayo para ito'y maiwasan, no? Itong pagkakaroon ng diverticulitis para po sa ating mga kababayang nanonood? Yes, common po ito sa palaging constipated, palaging nagpipigil na dumumi, palaging hindi kumakain ng gulay at prutas kasi fiber po ang kailangan nito para dumulas yung ating dumi, hindi siya bumabara. Kasi pag nababara yung dumi natin, tumataas yung pressure sa large intestine natin, kaya lumalabas yung parang outpouching, yung tinatawag na parang bulsa sa sides ng large intestine. Ngayon, pwedeng magkaroon ng infection. Yung mga bulsa na yon, ang tinatawag naman doon is diverticulitis na, infected na. Pero sa start, hindi pa masakit yung outpouching. So parang hindi bilang na din dyan ang exercise kasi mas common po ito, no? Doc, sa taas po ng measles and rubella percent compare noong 24, aging 5,120. Sino-sino yung sakit and paano ito? Else, iba din yun sa German measles. Yun yung mas matapang kaysa sa German yan. Karamihan sa pasyente, natatamaan din yung lungs mo, parang nasisira yung lamihan sa nagiging delikado sa measles, punta sa utak na magkaroon din ng encephalitis, kundi rin ang measles. Ngayon, ang German measles is like an at saka medyo slight lang yung fever. So actually, yung German measles, hindi masyado siya complicated than the measles. So mas natatakot tayo sa measles, mumps and rubella. So ibig sabihin, may measles na, may pang German measles na, may pang mumps pa, kaya MMR. So yan yung ginagawa ngayon. Kaya tumaas din yan dahil nga sa mga fake news na noon tuloy na mga measles and German measles na pwedeng magkaroon ng mga severe complications, which is, although hindi naman, pero wag nating sabihin na okay lang magka-measles ako, okay lang magka-German measles ako. Kasi at that point, that's still infection na pwedeng magkaroon ka rin ng secondary bacterial infection katulad ng pulmonya. So, ibig sabihin, controllable naman ito, pwede namang mapataas natin ang immune system ng mga pasyente by just a simple vaccination. At ilang dekada na po itong mga bakunang ito. Bata pa tayo, hindi pa tayo napanganak. Ito basic na po itong measles, German measles na mga bakuna, nandyan na po yan. So tama po ang ginawa ng government na habulin yung mga kulang na hindi pa nabakunahan. Opo, malimit dito mga bata po, Doc. Ano po yung dahil ba ano yung resistensya nila and yung diagnosis din nito mga nakakahawa din ba ito, Doc? Yes, talagang nakakahawa to siya, and tama yung mga bata ang mas nahahawa kasi din maraming chance na yung mga adults ay dumaan na din, no? Either yung adults ay nabakunahan nung bata pa sila, so mataas yung resistensya niya, or baka nagka-measles na sila or nagka-German measles nga sila nung bata pa sila, kaya nung adults na sila, hindi na masyado sila nahahawa kasi nga meron na silang memory na antibodies. Pero itong mga bata ay mahilig pang makisalamuha, no? Kahit alam nilang may sakit na yung kalaro nila, makikipaglaro pa rin. In comparison sa ating mga adults, hindi na masyado naiisip natin na
makipaglaro. Ibang laro naman yung gusto ng mga matatanda na eh. So ibig sabihin, yung mga bata mas prone silang magkahawahan dahil sa kanilang activities, at the same time bata pa sila, mahina ang resistensya, at virgin case, wala pa sila nagkasakit before of that, at lalo na kung hindi sila nabakunahan. Kaya sila yung nauuna. Dok, nakainomdom ko, Dok, sa mga tigulang way back sa Visayas pa ko. Ito ba yung ito ba yung parang may pamahiin dati na hahampasin ng buhok, mahabang buhok? Ito ba yun, Dok? Actually, ang tinatawag nila dyan ay yung hinahampas ng buhok ay yung dupang. Or sa English is urticarial rash. So hindi siya measles, hindi siya German measles, kundi yung parang rashes na parang mapa, which is just allergy, kaya lang mapa lang yung kanyang itsura. So kaya nila hinahampas-hampas, but on science, ang allergy talaga is on and off. Lalabas ngayon, mamaya mawawala, tapos lalabas na naman ulit, no? Until mabigyan ng anti-allergy. So akala nila yung paghampas ng buhok, yun ang nakawala. Pero actually, it's the nature of allergies. Katulad ng dupang, katulad ng urticaria na parang nandyan, ditong pula-pula, tapos bigla nawawala, no? Tapos babalik na naman next day. So ugali lang talaga ng allergy yun. Hindi talaga ganun ka-effective yung paghampas ng buhok. Ayun nga at least para ma-debunk yung ganong mga pamahiin na Doc, no. Pero dito dito tayo sa uling topic, Doc, no. Speaking of naubo ako, uso po ngayon yung ubo. Ulitin ko lang to, last time nag-interview tayo, baka maraming nanonood ngayon lalo na sa mga malalamig na lugar. Doon pa naman sa Amerika, nagkaroon ng grabing storm doon, snowstorm, no? At dito sa Metro Manila, lumalamig din yung panahon, at nakikita mo na rin yung mga katabi mo. Ang dami nang tumatahol po, Doc. Ano po yung remedyo nito? Ano po ba yung dahilan nito? I'm 65 and today I'm Well, siyempre sa remedyo would be case to case, no? Although ang pinaka talagang natatamaan dito yung merong mga allergic rhinitis tsaka may asthma. Kasi pagka malamig ang panahon, nagda-dry yung ilong nila. Pag nag-dry ang ilong tsaka throat, medyo irritable na yan, no? And then mag-trigger na yung kanilang ubo, ma-trigger na lang kailang mga sipon. And then maging opening na din yun dahil kung ang iyong ilong ay inflamed na, throat mo inflamed na, pwedeng may papasok na naman na secondary bacterial infection na para pwedeng mapunta na naman sa pneumonia, no? So usually, karamihan ng may mga allergies at may mga asthma, meron dapat silang mga gamot na reserve na alam nila na prescribe ng kanilang mga doktor yun. Of course, hindi ko ma-mention, baka lahat magbilihan lang bigla. But ang point is, pwede kayo mag-take ulit ng mga usual na anti-allergies ninyo, pwede kayo mag-take ulit ng usual na anti-asthma ninyo, lalo na kung nag-a-attack na. Allowed naman po yan dahil yan naman yung previous na medications ninyo. But of course, kung persistent talaga, baka kailangan na rin ng antibiotics. So, importante pag ganun po na sensitive kayo, pwede po kayong mag-mask para hindi kayo basta-bastang mahawa. But you have to increase your resistance, no? Na hindi kayong magpuyat, kasi pagka puyat, mas madali lang po talaga kayong magkasakit. So, very important po na alagaan natin ang sarili natin dahil sa mga panahon ngayon, mas madaling magkasakit, lalo na kung malamig ang panahon. Epektibo po ba, Doc, yung suob, patuob, steam inhalation po sa paglaban po dyan sa mga ganyan? Usually effective siya more on dahil nakaka-decongest po siya ng iyong ilong, no? Kasi pagka ikaw ay merong flu or merong allergic rhinitis, yung tinatawag na parang laman dito sa loob ng ating ilong, yung ating turbinates, na mamaga yan. So, hindi ka halos makahinga. Pero ang steam can help na mag-subside siya, na makakahinga ka. So, yes, hindi po bawal sa amin yung suob or tuob. Mag-ingat lang na hindi kayo mapasok. Ang hindi lang dapat lagyan ng alcohol, hindi kailangan lagyan ng alcohol dahil ang alcohol po ay iba na pong chemical yan, hindi mo yan ini-inhale. Yun lang, steam can help, no? Para lang na makahinga ka. But to say na mamamatay yung virus because of the heat, hindi naman sobrang init yon. So tamang-tama lang naman yun, hindi din namamatay ang bacteria sa heat na yon.
It's just for decongestion na parang ma-relieve ka lang na for the moment. Opo, siguro bilang panghuli Doc, baka